Oh, ire na yung overload. Mami overload. Oh, nasan yung umorder? Ay, higupin ko rin pag hindi kayo nagsalita. Ah, yung pala. Huwag kayong umaalis at nang... Oh, ikaw ba dong? Ano sa'yo? May itlog? Bawal na yung may itlog. Baka dumami itlog mo. Ay, isa ngang mami. Regular. Damihan nyo lang ng bawang ha. Teka, isang mami. Teka lang. Ikaw, Bebeng, dapat may itlog ito ha. Kulang ka ng itlog sa buhay mo eh. Ay sus, mi tataapot. Manong ang lubayan mo ko. Ayoko na ng itlog. Lalo na itlog na ipapahamak ka lang. Ay nako. Ay, siya nga pala. Nadaan ako kanina riyan sa barangay. Abay susme, yung anak ni Pinggoy. Yung lalaki, si Makmak. Hindi, anak niya yun kay Mirna eh. Saka, nasampa na sa barko yon. Si Cheche, yung nagtitinda ng barbecue na Hindi, nakapag-asawa na yon. Abay nasa Japan na nga. Si Kaloy, yung mekaniko ni... Ay nako, hindi nga. Anong mekaniko ka riyan? May sarili ng kotse yon ngayon. Grabe, alam niyo yung buhay at karir ng mga anak eh. Kayo siguro manager nun, Aling Bebeng. Ito na yung mami nyo. Mapaso sana yung mahaba niyong dila. Oh, kahit mapasok, hindi ire matitinag. Maraming kayang gawin, itong dilang to. Ay nako, kung ako ang naging manager ng buhay nun, abay, nakarating na yung mga yun sa buwan panigurado. Sino ba? Isang batalyon ng anak nun eh. Abay, aabutin tayo ng Itbulaga pag inisa-isa natin yon. Si Rika. Yung Labanos. Paano ilalabas lang yata yun pag birthday? Hindi mo talaga maaalala. Ano ba nangyari? Birthday ba? Lumabas na ba? Abay, birthday nga. Lumabas na nga. Ang kaso, abay, nagahasa pa. Ano? Abay, paano? Mariosep naman. Hinatak daw ng tricycle driver. Tapos yun, ag-uwi, gula-gulanit na. Abay, umuusok ang ilong ng mga magulang. Kaya nga't may mga pulis na ron sa barangay. Tahimik yun eh, kawawa naman. Tarantado talaga ng mga tao ngayon. Ay nako. Isang regular, kanino to? Oy Tang, huwag ka nang dumiga dyan, daming order. Abay, kapag nahuli yung gumawa nun, lintik lang ang walang ganti kay Pinggoy. Teka nga, wag mo nga akong pinakikelaman. Tumidiskarte ako rito kaya mo na yan. Isang tipikal na umaga sa mamihan namin ng tiyuhin kong si Tatang Apot. Kami ang nag-iisang mamihan dito sa baryo. Kaya talagang dinudumog kami, lalo na pag umaga. Nariyang kumpulan ng mga lasing, mga papasok sa trabaho at mga tsismoso-tsismosa na rin. At nang umagang yun, isang dalagang nagahasa ang mainit na pinag-uusapan. Nagbubukas ang mamihan ng bandang alas 5, magsasara na mga alas 11. Sagad na yung alauna. Balot! Balot, Penoy! Ice cream, tilapia, balot, aray ko, aray. Ayaw niyong tumahimik eh. Tulog na yung mga tao. Kasi naman nagkaharap na naman kayo ni Mang Baldo. 3-4 kantos na naman yung tinubig niyo. Ganon talaga. Yun ang tinatawag na panapos ng araw. Pandesal! Pandesal, walang palaman! Nako, isa na lang tutulak ko na kayo sa kanal eh. Nambubulahaw kayo Tatang naman Paanong nambubulahaw? Di kakanta na lang ako. Ayaw mo kong balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ng kinang. Ano yun, Tatang? Na di magtatagal. Mabuti pa kaya maging bituing walang... Hoy Tatang, tatadyakan ko na kayo Ano ba? May pumapasweet sa atin Ano? Nek-nek mo. Ikaw yata lasing. Walang katao-tao Yun nga
Baka galing sa mga bahay. Nabubuisit na sa ginagawa nyo. Ayun oh. Ano yun? Di ba? Oo nga no. Kung sino ka man, magpakita ka. Ay, lintik. Ano bang? Kasi naman wag na nga ho kayo magulo. Ano nga ba yun? May dumaan ibon ho ba yun? Ibon nga. May agila. Anong agila? Siglaki na ng mulawin yung pagaspas Yan na naman. Gagi naman, parang kinikilabutan ako, Tang. Masyado ka matatakotin. May nanggo-good time lang sa atin. Pag nahuli ko yon, ipapalaman ko yon sa semento. Ano yun, Tang? May babae atang sumigaw Baka kung ano na yun. Ay, oo nga. Baka may winawalang yana. Hoy, wag mo akong iwan. Yung tsinelas ko, sandali. Unay may pumapaswit na di namin matunton kung nasaan. Sunod ay may pumagaspas at tila isang ibon ang dumaan sa itaas namin. Pero maya-maya pa, isang mahabang hiyaw ng babae ang narinig namin. Agad akong tumakbo sa direksyon ng sigaw. Ang natanaw ko, 3 lalaking para bang may hinahabol. Isang babae rin ang tuloy-tuloy na sumisigaw at humihingi ng tulong. Hoy, hintayin mo ako. Abay, nahuhulog na yung salawal ko. Hubarin nyo, saka kayo tumakbo. Bahala kayo dyan. Mga gagong yun. May hinahunting yatang babae Hoy, magsilabas kayo. Tulong! May hinahabol na babae dito. Uy, mga lalaki na yun Yung sumisigaw. Baka inabutan na yung babae. Kumanan ka riyan sa papunta sa bakanteng lote nila Boyet. Diyan nagmula yung sigawan. Mabilis na wala ang 3 lalaking tila may hinahabol. Bigla namang umalingaw-ngaw ang mahabang sigaw ng mga lalaki. Naisip ko pang napasigaw sila sa sobrang tuwa na mahuli ang hinahabol na babae. Pero pagdating ko sa bakanting lote, iba ang nadatnan ko. Pusang gala, ano yan? Mga shorts, kamiseta at saka mga tsinelas? Ano kayo nangyari dito? Saan yung mga lalaki? Ano nangyari? Di ko rin alam, Tang. Ganito na yung inabutan ko Yan kalat-kalat yung mga tsinelas saka mga damit. Mga panlalaking damit yan Asan yung babae? Yung babae, ayun, sa bubong ng tricycle. Sus Mariosep, ba't nakatungtong sa bubong ng tricycle? Tang, kinikilabutan ako. Masama kutob ko dyan. Tara, i-report na lang natin sa barangay. Sige, tara na, Diyos ko po. Nakakalat ang mga tsinelas, shorts, kamiseta at may mga basag na bote pa ng alak. May isang tricycle pero walang nakasakay. Sa halip, sa bubungan ng tricycle, isang babaeng may mahabang buhok ang nakatayo. Umaalon-alon pa ang mahaba nitong buhok dahil sa hangin. Nakatalikod sa amin ang babae, kaya hindi rin namin namukhaan ito. Ewan ko rin kung bakit hindi na namin siya tinanong kung ano ang nangyari. Para bang may masamang kutob ako na may mangyayari sa amin kung lumapit pa kami't nagtanong. Hinila na kami palayo ng pakiramdam namin. Ay, ano nga kayo nangyari doon? Wala tayong naabutang mga lalaki. Yung weirdong babae lang na parang ewan. Hindi kaya white lady yon. Ha? Kinikilabutan ako sa sinasabi niyo, Tang Makaligo na nga't makatulog na. Mag-aalauna na pala. Bahala na yung mga tanod dun. Ako magpapaantok pa. Tantanan nyo na yung Jane. Gatingga na nga lang ho yung atay nyo Naligo ako. Pero nasa utak ko pa rin ang imaheng yun sa bakanting lote. Nanlalaki ang ulo ko't nangingilabot pag naaalala ko ang imahe ng babaeng nakatungtong sa bubong ng tricycle at nakatalikod.
Kahit noong nahiga ako, ito ang nakikita ko. At para bang mayat mayang may taong nakatingin sa akin mula sa bintana. Tuwing mapapadilat ako, kusang bumabaling doon ang tingin ko. Kinabukasan, sa mamihan, wala ako sa sarili ko. Ito ho yung overload. Baka lang ho. Ay! Shete! Sorry. Pasensya na ho. Hoy Jong, ano ba yan? Alam nating dinaliligo si Pepe, pero ba't naman sabawang pinaligo mo? Tatang naman eh. Nabuhusan na nga eh. Sorry po Mang Pepe, sorry. Teka lang ho. Ako na ho magbabayad yan. Sorry ho. Ay, nako. Magandang umaga. Oh, abay, ano ba yan, Jong? Ba't mo sinabawan si Mang Pepe? Kinarwash ko lang. Natapunan ko nga ho eh. Sorry ho Mang Pepe. Libre ko na lang ho kayo ng sabon. Ng bagong mami. Ganon ba yon? Abay, buhusan mo nga ako ng mamit ng makalibre. Kahit gaano pa kainit yan, ibuhos mo. Ibuhos mo, Jong. Kumukulong mantika ang ibubuhos ko sa'yo pag di ka naglubay. Ano ba? Mukhang may pasabog ka na naman ha. Nasa labas ka pa lang pero yung uso mo nandini na sa loob. Ito na nga. May 3 lalaking. Ay, ewan ko ba? Kinatay. Yung 3 lalaki. Kinatay. 3 lalaki? Nagduwet pa kayo. Ay, nako. Doon nga sa bakanting lote ni may tricycle na nakahambalang ron. Nang silipin daw ng mga tanod kagabi. Abay, ipinagsiksikan doon ng 3 lalaki. Tuyot na ang mga katawan. Abay, nakita ko pa nga kaninang umaga. Ibang klase ka rin. Nakakita ka na ng bangkay pero titira ka pa rin ng 2 mangkok na mami. Ganun talaga. Maya-maya, narinig na naming nagwawala sa barangay ang mga misis ng 2 lalaki. Nalaman naming nabuhay pa ang isang lalaki, pero wala na ito sa sarili. Dilat, gising, pero ni hindi na ito nakakapagsalita. Ni hindi na ito nakakatayo. Nakatitig na lang ito sa kawalan. Dumating na rin sa mamihan si Moy, tropa kong lesbiana. Nakigulo na rin siya sa usapan. Moy, abay paganda ka ng paganda sa bawat araw na nakikita kita. Nako, Tata Apot. Sa bawat araw na nakikita ko kayo, patigas ng patigas tong kamao kong gustong-gusto lang dumapo sa panganyo. Ito naman, akala ko kung ano yung tumitigas Pero talaga naman paganda ka ng paganda May nanliligaw na ba sa'yo? Meron na ho. May iniligaw na ako, tapos di na nakabalik. Gusto niyo ho bang sumunod? Hindi na. Salamat. Ano ba order mo? Di kabaong nyo. De, mami, regular lang. Saka hatsilog. Tang, ikaw na nga muna. Nahihilo ako sa antok eh. Baka makatapon na naman ako ng mami. Tinawag mo akong tatang pero inutusan mo ako. Kahusay mo no? Ba't ba naman kasi hindi ka natulog? Oh, nangyari sa'yo? Nadurog ka ba? Nakasalubong ko si Mang Pepe kanina. Yung butas ng ilong, sing laki na nung bibig niya dahil sa galit. Nabuhusan ko ng mami. Lutang kasi ako eh. Hindi ako nakatulog. Oh, buti di ka tinadyakan nun. Ba't nga ba kasi lutang ka? Ewan ko ba? Kasi nga, nakita ko kagabi yung 3 lalaki na tagpuang patay. May hinahabol yung mga yun tas ngayon, patay na. Tas may babae akong nakita dun sa tricycle nila. Ano? Sinabi mo na ba yan? Oo, kaso wala naman daw silang nakitang babae dun. Ewan ko ba? Tol, di kaya multo yung nakita mo? Gagi, di na nga ako nakatulog dahil dyan Ere na yung mami. Pwede mo na akong gawing daddy. Doon na lang kayo kay Aling Bebeng. 'Di ba? Yun ang first love niyo. Ayoko na nun. Ikaw na gusto ko Kasi naman. Oy. Masakit yan. Ito na nga aalis na. Lumayas din, wisit.
Uy, sino yan? Ang ganda. Hanip, may anghel! Kuya, isa ngang... Hello miss. I'm Morgan. Anong ginagawa ng isang anghel sa napakaruming mamihang gaya nito? Grabe naman yun. Pero kakain ako ng mami. Kakain ka ng mami? Ayaw mo ba ng daddy? Hoy, ako na nga. Miss, pasensya ka na. Ganda mo kasi. Ay, sorry. Ano ba order mo? May tapsilog ba kayo? Isang mami na din. Oo, may tapsilog. Di tapsilog tsaka isang mami. Lakas mo pala kumain. Gusto mo ba ng Josilog? Josilog? Ano yun? Jowa, sinangag, itlog. Nakakatawa ka naman. Josilog pala ha? Ikaw Moy, gusto mo Josilog? Jombag, Sipa, Log 2? Bayulente nito. Nakakatuwa naman yung mga tao dito. Pero nagugutom na kasi ako eh. Uy, nagugutom na yung anghel. Ako na nga dyan. Josilog, coming up. Aray! Ako na. Tara, magugas ka ng pinggan doon. Samahan mo ko. Napaangat ng ulo ang mga kumakain. Iisa ang direksyon ng lingon nila. Papunta ito sa pinagmumulan ng halimuyak na papasok sa mamihan. At nang tumapak sa loob ang dalaga, laglag ang panga ng lahat ng tao doon, lalo na ang mga kalalakihan. Si Melissa, isang napakagandang dayo sa aming baryo. Maliit ang mukha niya, maningning ang mga mata. May mahaba at napakagandang buhok. Kahit ang katawan nito, kurbang-kurba. Kahit mahaba at halos sayan na ang suot nito. Habang kumakain ang dalaga, nakatulala sa kanya ang mga lalaki. Hoy, tinitingnan nyo. Magsikain na nga lang kayo. Yung mga tapos na, magsiuwi na kayo. Tsupi-tsupi. Pasensya ka na, Melissa. Melissa ba? O Angel? Melissa. Ay, sorry. Para ka kasing anghel eh. Kaya nakatingin lahat sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga yan. Dudukutin ko mga mata niyan. Sus, style nito. Unahin mong dukutin yung mata mo. Uunahin kong dukutin yung puso ko. Tapos, ireregalo ko dito kay Angel. Melissa, hindi Angel. Ay, Melissa nga pala. Sorry Angel. Ay, kuya, ano yun? Hoy Ted, ano ba yun? Kumakain yung tao. Huwag niyong kulitin. Doon na kayo. Tapos na ba kayo? Hoy, teka. 3 lalaki ang lumapit at nakiupo sa mesa ni Melissa. Ayos lang nung una, pero kinukulit na nila ang dalaga. Hanggang sa humahawak na ang isa sa kamay ng dalaga. Dito na natakot ang dalaga nang tinangka pa siyang halikan ng isa. Hoy, sablay na yan ah. Siraulo pala tong mga to eh. Teka po, wala naman pong ganyanan. Tumayo na si Moy at pinagsasasapak niya ang 3 lalaki. Rumispondi pa ang 2 nilang kasama, kaya muntik mabugbog si Moy. Pero pinagsasalag ko ang mga lalaki. Naawat lang ang gulo nang hilahin na sila palabas ng iba pang tao. Ayan, sige, tamputin nyo yung mga bastos na yan. Gagawan pa ng kalokohan iring dayo. Ay iha, ayos ka lang ba? Medyo hindi ho eh. Nako, pasensya na talaga. Sira ulo yung mga yun eh, pero wala na yun. Pasensya na talaga ha. Loko-loko yung mga yun eh. Ano, may gana ka pa bang kumain? Siguro ipapabalot ko na lang to kung pwede.
Ay, sige, balutin ko na lang yan. Sorry talaga ha, unang kain mo pa naman dito. Pasensya na ha. Nagkagulo pa tuloy. Pero huwag kayong maano ha. Nagustuhan ko yung pagkain nyo. Sobrang sarap. Gusto ko pa rin kumain dito. Pero sana wala na yung tulad nung kanina. Pasensya na ulit, Iha. Hindi naman ganun ang lahat ng tao rito. Sadyang may mga loko-loko lang. Jong, ihatid nyo na lang kaya iring si Melissa. Oo nga, sige ho. Nako, salamat po. Pasensya na rin ho sa abala. Wala yun. Kami ngayon dapat humingi ng pasensya sa iyo eh. Sorry ulit ha. Hinatid namin si Melissa sa kanto malapit sa bahay niya. Napakaganda nga naman ng dalaga. Bumagay ang pagkakahawi ng buhok niya sa mukha niya. Mas maganda pa nga siya sa mga artista sa totoo lang. Pero gandang natural at hindi nakakasawang tingnan. Ayokong tumititig sa kanya ng matagal. Dahil bukod sa ganda, may kung anong mahiwagang puwersa rin sa kanya. Ay, para akong lumulutang. Hoy, baka di ka na makababa dyan. Tuwan-tuwa ka eh. Oh, ba't ikaw ba hindi? Natuwa ka rin naman sa mukha nun eh. Pero grabe nga yun no. Lakas ng dating eh. Sobrang simple pero pamatay eh. Mas maganda talaga yun sa mga artista. Pamangkin pala yun ni Kapitana. Nagbakasyon lang dito. Dayo lang talaga. Kaso tinakot pa ng mga siraulo. Buisit yung mga yun. Yari kay Kapitan yung mga ungas na yun. Nako, pag nakita ko ulit yung mga yun, babasagin ko yung mga mukha nila. Lumipas pa ang 2 linggo. Talagang nagkakagulo ang mga kalalakihan pag nakikita ang dayong babae. May mga lumalapit sa kanya, pero naging mailap na siya sa mga ito. Hanggang sa isang balita ang ikinagulantang ng mga tao. Si Ted, yung isa sa mga tambay na nambastos kay Melissa, nagkaroon ng misteryosong sakit. Natulala na lang ito at parang hindi na nakabawi. Naglalakad ito paggabi, pero tulog. Sa umaga naman, nakatulala lang ito. Ayaw makakita ng liwanag. Ayun na nga, daig pa ang dinroga. Akala mo na, ano ba yon? Na koma ba yon? Ni hindi raw makilala yung pamilya. Nung 1 linggo lang nanggulo pa dito yun eh. Kinarma na yata. Dapat ron, patingin na sa doktor. Baka mamaya may napatid ng ugat sa utak doon, baka ganun. Pinatingin na sa doktor. Ipinangilak pa nga nung asawa, hindi ba? Ang kaso, nakarating na sa Maynila. Pero walang makita ang mga doktor. Ang sabi nung asawa, ipinatawas daw niya. Ang nakita daw, taong mahaba ang buhok. Kaso'y, hindi malinawan. Natatakpan daw ng buhok. Kala ko siya yung nakita nung tinawas eh. Raulo. Pero di nga, nagdudurog nga rin kasi yung sila Ted eh. Tsaka yung 2 lagi niyang kasama. Ewan pero baka nasobrahan. Uy, si Melissa. Oh, si Angel. Hi Angel. Have a seat. Sitting down? Yes, sitting down. Good girl. Ginawa mong aso eh. Hello, grabe naman kayo. Sus Mariosep. Ano ba ire? Dewata. Anghel ho yan. Yan ho si Melissa, yung pamangkin ni Kapitan. Yung sinasabi kong ginulo nila Ted nung 1 linggo. Hello po, good morning. Abay, nakakalasing pala ang kagandahan ni Re. Pero ganyan din ako nung kabataan ko eh. Yan si Aling Bebeng, ang radyo ng baryo. Basta balita, si Aling Bebeng ang abangan. Kahit wag ka nang magdyaryo. Kala ko naman, basta radyo, bombo. Iba na pala. Basta radyo,
Aling bebig tayo. Ganun na pala. Buti na lang maganda ka, no? Talagang tuwang-tuwa ang mga tao kay Melissa. Bukod sa maganda siya, marunong din siyang makisalamuha. Kahit pa hindi maganda ang sumalubong sa kanya nung una, binaliwala niya yon at piniling pakitunguhan ang mga tao. Kahit pa madalas siyang kinukulit ng mga lalaki, magalang at pasimple na lang niya itong pinapagpag. Isang gabi, mag-isa akong nagsara ng mamihan dahil nakipag-inuman si Tatang sa kabilang baryo. Nagulat ako nang biglang dumating si Melissa. Ay nako, nadali ako ni Tatang dun ah. Lokong yun. Daming hugasin, grabe. Uy, sino yun? Hello, magsasara ka na? Ay, si Melissa pala. Oo, pero kakain ka ba? Sana, pero sige na, magsasara ka na eh. Ah, sige lang. Pwede pa yan. Nagliligpit pa lang naman eh. Magandang panapos pag ikaw ang last order. Ay ganun? O sige na nga. Dito ka na. Punasan ko lang. Yan, malinis na. Anong order mo? Mami, overload na lang. Saka, baka may soft drinks ka. Overload, saka soft drinks. Ah, sige. Gabi na soft drinks pa. Sandali lang ah. Ang init eh. Oo, grabe nga, mainit. Lalo na sa'yo, ang init ng suot mo eh. Ang haba eh. Oo nga eh, pero ayos lang yun. Nga pala, nagutom ka yata. Overload pa yung in-order mo eh. Midnight snack ba yan? Nagugutom talaga ako paggabi. Pinakagutom ako paggabi. Magmamani na lang ako. Kesa kung ano yung kainin ko. Ano pa ba iba mong kakainin sakaling sarado na nga to? Ewan, maghahanap ako sa tabi-tabi. Marami naman dyan eh. Madami pang paggala-gala. Ha? Anong? Mga balot, ganun. Ah, oo nga. Kala ko eh. Sorry, lutang na naman eh. Buti nga pala kumakain ka ng mga ganito, no? Bakit naman? Grabe ka sa akin ha. Ano naman ang kala mong kinakain ko? Tao? Pero, pwede naman. Anong malay mo kung aswang ako, di ba? Oo nga, no? Magaganda pa naman ang mga aswang. Pansin ko lang. Maliit katawan mo pero magana kang kumain, ha? Ikaw ha? Tinitingnan mo pala yung katawan ko. O hindi, napansin ko lang naman. Talaga naman eh, hindi ka mataba pero lakas mo ngang kumain. Ganun? Tingin mo talaga malakas ako kumain? Well, oo nga, malakas ako kumain. Gutumin nga ako eh, lalo nga talaga sa gabi. Pero ingat ka na lang din sa paglabas-labas mo sa gabi. Kung pwede nga magtabi ka na lang ng noodles sa makakain mo sa gabi. Medyo delikado rin kasi. Uy, grabe, 12:00 ka na lumabas ah. Ayoko kasi ng instant. Gusto ko, totoong pagkain. Yung mga sariwa ba? Sariwa talaga. Bukas ka naman dito eh. So dito na lang ako kakain pag nagutom ako. Sipag mo rin no? Sa inyo ba to ng tatang mo? Mas kay Tatang talaga to. Mula nung nagkanya-kanya yung mga magulang ko, kinuha na lang ako ni Tatang. Tapos tinulungan ko na siya dito. Sakto rin kasi wala namang pamilya yung si Tatang eh. Ah, ulila ka rin pala. Ay, ikaw rin ba? Tumangulang ang lumungkot na mukha ni Melissa habang tuloy sa paghigop ng mami. May isang oras din kaming nagkwentuhan. Lalong natagalan ang pagsasara ko. Pero ayos lang. Isang napakagandang dalaga naman ang huling kumain. Ihahatid ko ulit siya sa kanto malapit sa bahay nito. Pero may 2 lalaki na naman ang humarang sa kanya. Mabuti na lang at nasindak ko ang mga lalaki, kaya tinigilan din siya. Dumiretso na ako sa bahay nang maihatid ko si Melissa. Pero maya-maya pa, mahabang sigaw na naman ng mga kalalakihan
ang narinig ko. Uy, ano na naman ba yun? Wisit, puntahan ko kaya. Kaso baka kung ano na naman yun eh. Tawagin ko na nga lang yung mga tanod. Ay nako, bad trip. Ninervyos na ako, kaya hindi ko na sinundan ang sigaw. Naalala ko ang eksenang inabutan ko noon sa bakanting lote. Tinawag ko na lang ulit ang mga tanod, saka ako umuwi. At kinabukasan, nagulantang ang baryo nang may matagpuang mga bangkay. Pero di gaya nung una, mas marimarim ang itsura ng mga katawan. Ay sus Mariano, pahingingang kape. At nang mahimasmasa naman ako, ay sus me. Ibubuhos ko sa'yo yung kape para talagang mahimasmasad ka. Baliw! Ayun nga, kitang-kita ko. Ako mismo. Nandon sa bandang ilog. Sa puno, doon sa ilog. Nakasabit sa sanga yung mga katawan. Katawan ng mga lalaki. Abay, butas sa mga dibdib. Ay sus Mariosep, nakatuhog pa sa isang malaking kahoy. Kaya magkakadikit silang nakasampay roon. Diyos ko, umagang-umaga, yun ang bumungad sa akin. Talagang kayo ho yung nakakita, no? Ba't ho kayo yung nasa ilog? Mangunguha sana ako ng kangkong. Pagyuko ko, may tumutulong kung ano sa akin. Nang tingnan ko'y dugo. Abay, nahintakutan na ako nun. Pagtingala ko, akala ko'y hihimatayin ako sa nakita ko sa punong yun. Ay naku po talaga. Ang lala niya na. Brutal na yan ah. Ba't biglang nagkakaganito sa atin, no? Paano dumarami na rin ang mga bago dito sa atin. Dumarami na mga taong hindi natin kilala rito. Nako, si Melissa nga pala. Oh, ano naman yung Melissa na yon? Kagabi ho kasi kumain pa dito yun. Humabol bago ako magsara. Delikado yun. Lumalabas pala ng gabi pag gutom. Naku, sus Mariosep. Hindi siya dapat naglalabas ng 10 oras ng gabi. Lalo na siya. Tawag pansin yung batang yun eh. Uy, buenas na mukha mo ah. Nasulo mo pa pala si Melissa. Bugok, kumain nga dito yung tao eh. Ano ba iniisip mo? Ewan ko sa'yo. Tol, apply kaya akong bodyguard nun. Mas maganda kung mag-apply kang tanod dyan, di ba? Nga pala, Chong. Mamayang gabi, manonood akong basketball, Tang. Ano? Hindi ka naman nagbabasketball ah. Kaya nga ho manonood eh. Sinabi ko bang maglalaro? Hindi pwede. Pupunta ako sa birthday ni Pareng. Manonood akong basketball. Ako referee mamaya eh. Kaya hindi ako pwedeng mawala dun. Tol, magre-referee ka sa basketball? Marunong ka ba? Kahit di ako marunong, pupunta ako dun. Kaya Tang, ikaw ang magsasara mamaya. Di ka pwedeng umalis. Yung atay mo, mugmug na nga lang eh. Hoy, lumaki na ulit. Para kung si Wolverine, mabilis maghilom, kala mo ba? Pag di ka nagtigil, magiging Professor X ka. Lumpo ka sa akin. Sakto pala eh. Referee ka mamaya doon. Ako naman yung muse ng team nila, Bong. Muse? Joke lang! Ako yung sentro nila. Si Tata Apot nga ang naiwan sa mamihan nung gabi. Nakapanood ako ng basketball. Kasama ko rin si Moy. Nagulat kami ni Moy nang kasakasama ng isang team si Melissa sa pagparada. Si Melissa pala ang nag-muse sa team na minamanage ni Kapitan. Oh, uy tol, si Melissa yun oh. Grabe tol, taob lahat ng muse dito eh. Oo nga eh. Si Melissa sobrang, ewan, hirap i-describe. Kumikinang siya sa lahat eh. Oh, uy, may nanghahawak pa. Si Raulo yun ah. Gago nga nung isang player eh, pero relax ka lang. Kaya ni Melissa yan. Kita mo nung tinitigan, atras siya eh. Oo nga, tiklop siya eh. Yes! Go Melissa! Ang ganda mo Melissa! Masyado namang halata tong isang to. Pero ano yun? Ba't ganun yung mata ni Melissa? May binubulong ka ba dyan?
Wala, sabi ko umupo ka. Natatabig mo na ako eh. Tsaka dahan-dahan lang sa taas ng kilikili, baka lagnatin ako. Talagang nakapako ang lahat ng mata kay Melissa. May mga nagpa-picture pa nga. Hindi nawala ang mga gustong makaisa. May isang umakbay sa kanya, pero iniwasan lang niya ito at tinitigan. Ewan kung guni-guni lang, pero nasulyapan ko ang mga mata ni Melissa. Mapula ang mismong mata at nangitim ang paligid. Hindi ko na pinansin yun. Pero maya-maya lang, ang player na natitigan ni Melissa tila ba nang hina habang naglalaro. Hanggang sa himatayin na ito at dinala na sa ospital. Ay naku, wala na. Tablado pusta ko. Ulat sila bong eh. Nawala kasi yung bumubuhat sa kanila. Yun ba yung nahimatay? Oo, magaling yun. Parang CJ Perez yun. Lupit mamasa, pero swabe umiscore. Kaso, wala eh. Nakulam yata. Ba't nga kaya biglang bumagsak yun? Di kaya may epilepsy yun? Hindi yun. Baka nasobrahan sa batak. Yun din yung nang-akbay kay Melissa eh. Nawala nga rin pala bigla yun, no? Si Melissa nga pala. Parang umalis din kaagad pagkatapos nung parade eh. Tama lang yun. Dinudumog siya eh. Oh, ba't bukas pa yung mamihan nyo? Ewan ko dyan kay Tatang. Tatang! Saan ba yun? Uy, gagi si Tatang. Dito sa kusina, nakabulagta. Ano? Tang, ano nangyari? Teka, hihingi ako ng tulong sa barangay. Diretso kami sa mamihan matapos manood ng laro. Magmemeryenda sana kami, pero dinatnan namin si Tata. Nakasubsob sa lababo. Dilat siya, pero walang malay. Sinugod namin siya sa ospital. Ano ba, Ring? Nakadextrose ka, Tang. Huwag ka masyado malikot, nasa ospital tayo. Ano? Abay, bakit? Anong bakit? Dinatnan kita nung isang gabi sa mamihan, wala kang malay. Sa mamihan? Abay, oo nga, no? O nga pala, si Melissa. Ho? Ano? Si Melissa? Si Melissa yung huli kong kausap. Kumain doon ng mami, tapos wala na akong maalala. Tang, nandun si Melissa sa basketball eh. Muse siya ng team ni Cap. Ano? Ba't ganon? Kinabukasan ng hapon, nailabas din sa ospital si Tatang. Hinang-hina pa rin siya nung inuwi ko. Maaga ko siyang pinagpahinga. Nang makakain at makaligpit na, nagpahangin ako sa labas ng bahay. Pero ang tambay ko, may nakisali pang kababalaghan. Ay, pakainit naman. Nasa labas ka na nga, nanlalagkit ka pa rin. Uy, ano yun? May tao ba dyan? Moy! Moy! Baho ng trip mo ah, sing baho mo. Pag nahuli kita, paliliguan kita ng suka. Uy, gagi, saan ba yun? Usang gala. 12:00 na, kaya wala nang gising sa kapitbahay. Noong una, nakarinig ako ng babaeng humuhuni para bang kumakanta. Mahina lang, kaya hindi ko matuntun kung saan nagmumula. Maya-maya, tila bulong sa mismong tenga ko na ang narinig ko. Wala naman akong nakita nang lumingon ako. Bigla akong nilamig at kinilabutan, kaya agad na akong pumasok. Gagi nung nagtitrip na yun. Tatang naman hindi pala sinara yung mga bintana. Ayoko na nga dumungaw sa labas eh. Uy, ano ba yun? Ay, buisit! Nagsasara ako ng mga bintana nang bigla akong nakaaninag ng mapupulang mga mata na nagtatago sa isang halamanan sa labas ng bahay. Babae ang imahe na nasa halamanan. Napatalon at napamura ako. Nagtatakbo ako sa kwarto at napatalokbong.
Sino kaya yung nasa labas? Sira ulo talaga yun. Jong! 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 Si Tatang. Ba't naman kaya? Tang, ano ba yon? Jong! Jong! Parang ewan tong si Tatang, ayaw pang sabihin kung ano yun. Tang, bakit? May kailangan... Ano? Wala naman. Binuksan ko ang pinto na kanina pang kinakatok ni Tatang. Pero walang Tatang akong nakita. Pinuntahan at sinilip ko pa siya sa kwarto niya. Nakita kong tulog na tulog siya. Nilapitan ko pa nga. Lalo akong kinilabutan. Hindi na ako bumalik sa kwarto ko at naglatag na lang sa sahig ng kwarto ni Tatang. At kinabukasan sa mamihan, sabog na naman ako. Sabog ako, pero may sumasabog na namang balita si Aling Bebeng. Pahingi ngang sabaw. Abay, dagdagan mo pa. Iring si Bebeng, manyinyismis na nga lang, may pabitin pa. Hoy, Jong! Jong! Hoy! Ba't ka nakatunga nga dyan? Sabaw! Buhusan mo daw ng sabaw si Bebeng. Oo, ito na ho. Sorry po. Abay, bangenge yata iring alaga mo. Baka makabuhos na naman ng sabaw yan. Ikaw ba? Kumusta ka ba? Balita ko'y. Ayos na ako. Kinulang lang ako sa alak kaya nang hina. Ewan ko ba rin kay Jong kung ano yung pinagpupuyatan. Ano ba yung pasabog mo na yan? Lumaktaw ka kasi ng inom nung isang gabi. Ay, sus, iri na nga. Si Pamboy, yung isang player ni Cap na hinugot mula sa kabilang baryo. Abay, namatay. Ho? Namatay? Makaano ka naman dyan? Bakit ba? Kasi nakita pa namin yun yung isang gabi. Kaso nga ho, hinimatay. Yun ho yung sinubukan pa nga hong akbayan si Melissa eh. Abay, loko pala ano? Yun na nga. 2 araw daw natutulog. Naglalaway daw. Nung kwan may halo ng dugo yung laway. Ang nakakatakot, nung makita raw nung tita yung salamin sa tapat ng kama, may natanaw raw siyang babae na nakatalikod at nakatayo sa tabi ng bata. Tapos, sa salamin daw, wala yung katawan ng bata sa kama. Kumbaga, wala siyang refleksyon, pero may babaeng nakatayo roon. Pucha, totoo ba yan, Aling Bebeng? Kinikilabutan ako eh. Pag ganitong marami akong nararamdaman kung ano-ano huwag kayong nagkukwento ng... Good morning! Uy, Melissa, upo ka. Ano order mo? Ngayon, ano nang nararamdaman mo? Ay, ano ba yon? May bit-bit yung mga tanod. Ano ba yon? Aba, bangkay! Ay, sus Mariosep! Sanggala bangkay. Hoy Magtoto, huwag niyong idaan dito sa harap ng mamihan yan. Sa kalagitnaan ng nakakakilabot na kwento ni Aling Bebeng, natanaw namin ang mga tanod na may katawang binubuhat. Duguan ang telang nakabalot dito. Ang sabi sa amin, isa raw ito sa mga player din ng team ni Cap. Wasak daw ang tiyan nito hanggang dibdib. Ang ibang kumakain sa mamihan namin nasuka sa amoy at sa telang nakabalot sa katawan na tigmak ng dugo. Habang nagkakagulo sa mamihan, isang matangkad at bruskong lalaking nasa edad 50 ang biglang pumasok at maangas na dumikwatro. Ay, Posi, ano ho sa inyo? Kape nga, tanda. Tang, ako na lang. Kape lang ho ba? May narinig ka pa bang iba? Nagtatanong lang ho. Pwes, ayoko nang tinatanong ako. Magsasabi ako pag may kailangan ako. Mainit ang ulo ko dahil may nabiktima na naman ng aswang na gumagana sa baryo nyo. Hoy boss, ba't mo naman hinagis yung upuan? Melissa, lipat ka muna doon. Bakit bata? May angal ka? Darating ho kayo rito. Kung makipag-usap kayo, pagagaw Tapos maghahagis kayo ng upuan. Tama ho ba yun? Ikaw ang tatamaan sa akin pag hindi ka tumahimik. Dali-dalian mo yung kape ko. Kaya kayo inaaswang dito
masyado kayong mahihina rito. May nangyayari ng kakaiba, wala pa rin kayong kaalam-alam. Mawalang galang na. Huwag kang sumigaw. Huwag ka dito magwala. Saka sino ka ba? Dayo ka ano? Tinatanong mo kung sino ako? Manghina nga talaga yung mga tao rito. Ako si Nestor. Isa akong kilalang manunugis ng aswang. At dito sa baryo nyo, dito napadpad yung mandurugo na hinahanap ko. Kaso, dahil nga mga tanga kayo, inuunti-unti na kayo, wala pa kayong alam. Oh, ano yan? Batang gulo nyo dyan. Uy, sino yan? Si Taguro? Isa ka pa. Ano ka ba? Babae o... Gusto mong malaman? Gusto mong ipaalam sa'yo ng kamao ko? Kahit ilabas mo pa ang 100% mo, Uy tol, wag na. Gulo na nga eh. iyan yung nanggugulo eh. Uulitin ko. Dahil huli nang dumating tong si alanganing sanggoko. Ako si Nestor, bantog na manunugis ng aswang. Kaya ako nandito dahil hinahabol ko yung mandurugo. Uy, ganda naman ng mata mo, miss. Po? Ako po? Gusto ko yung pagkakasabi mo ng ako po. Napakasarap sa tenga. Inosenteng-inosente pero nagpapaanyaya. Yung mga matang yan, masyadong mahiwaga. Saan ka galing, miss? Hindi ka taga dito ah. Opo, dayo lang po ako. May tinutuluyan ka na ba? Nangupahan ako dito eh. Maluwag pa doon. Baka gusto mong... Hoy Taguro, wag mong hahawakan yan ha. Bakit? Ikaw ba si Eugene? Teka bossy, pamangkin niya ni Kapitan. Magkakaproblema ka pag hindi mo tinigilan yung babae. Saka huwag kang mayabang. Darating ka dito, kaalam mo kung... Bakit? May angal ka ba? Gusto mo itara ko sa lalamunan mo tong punyal na to? Nakita mo to? To? Punyal pa to ng mga ninuno kong manunugis. Kahit anong aswang o kahit mga elemento, kaya nitong gripuhan. Testingin ko kaya sa lalamunan mong... Sige, subukan mo. Ibabaon ko sa batok mo tong ice pick. Baba mo yan. Teka lang naman. Ibaba nyo nga yan. Nestor, kung ano mang pakay mo rito, kung misyon man yan, gawin mo sana ng mapayapa. Huwag kang manggulo. Kung kailangan mo ng tulong, matutulungan ka ng mga tao rito pero huwag kang nandadahas. Sino ba nandadahas? Kayo tong kung ano-ano pa tinatanong sa akin eh. Kapel ang hinihingi ko. Dami yung satsat. At ikaw babae, yung gandang mong yan. Alam nating pareho kung ano ka. Binabalaan kita babae. Huwag kang malilingat. Narito na ako sa baryo kaya matitigil na lahat ng lagim na lumalaganap dito. Mag-ingat ka babae. Mag-ingat ka. Bakit ho? Wala naman ho akong... Okay na, Melissa. Umalis ka na lang, boy. Isang malaki at napakaangas na lalaki ang sumulpot sa baryo namin. Naglabas pa siya ng patalim. Hindi basta patalim. Itim na punyal yun. Iwinasiwas pa niya ang punyal. Napanganga ang lahat ng tao sa mamihan. Kahit ang nagsilapit na mga tanod, walang nagawa sa kanya. At ang kawawang si Melissa, nanginginig sa takot. Melissa, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero, sige na. Aalis na muna ako. Melissa, teka. Hayaan mo na. Grabe naman kasi yung Nestor na yon. Sira ulo yun eh. Lakas pang amba nung malaki niyang katawan. Pero paglabanan na, papalag kaya talaga yun? Ungas yun. Pero yung punyal niya, kakaiba nga. Itim, saka parang napakatalim. Nakakatakot. Talagang dispalinghado yung taong yon. Paglabas ba naman ng patalim sa harap na maraming tao? Inaalta presyon ako eh. Makainom nga muna ng gin. Oh, naisingit nyo pa yan tang eh. Nawindang ang mamihan noong umagang yun. Si Melissa talagang nawala sa wisyo. Pero hindi ko alam kung totoo ang nakita ko na naman sa mga mata niya. Nang lapitan siya ni Nestor, tila paiba na naman ang kulay ng mga mata niya. Pumikit lang siya, pero nasulyapan ko pa. At nung nagtatakbo siya palabas, napansin ko rin ang maninipis pero malalabong guhit na lumalabas sa mukha niya. Muli, hindi ko na lang din pinansin yon.
Jong, 4 na overload, 3 top silog, 6 na long silog. Bilis-bilisan mo ang kilos dyan. Ito na ho, Tang. Easy ka lang. Grabe, punuan na naman. Ano ngayon sa'yo? Overload lang ako, tata. Pero sige lang, mamaya na. Unahin nyo na muna yung iba. Si Melissa nga ho pala. Hindi na ho ba nagagawi ngayon dito? Abay, oo nga no. Hindi ko nga nakikita yun pero mainam na rin yun. Baka datda na naman siya rito nung siraulong damulag na yun Oo nga ho Mahigit 2 buwan na rin hong walang nangyayari dito, no? Nung nakaraan kasi, sunod-sunod yung mga nagkakasakit. Tapos may mga patayan pa. Oh, ito na overload mo. Inuna ko na. Hindi na nga lang nalaman kung ano nangyari sa mga patay na yun. Pero, oo nga, biglang natahimik ulit dito sa atin. Hindi kaya effective nga yung tagurong hilaw? Sus! Puro lang muscle yun Laki braso, liit utak. Pati, Hoy, SPGK! Malay nyo, talagang ang manunugis yon at siguro inaramdaman yun nung mga... Kung aswang man nga yung mga umaatake sa mga lalaki dito. Ay nako, sa totoo lang, ako man, palagay ko'y aswang yung mga tumitira dito sa atin. Ho? Tingin ko ho ron mga adik paano nyo naman ho nasabi? Nakita mo naman, kundi winakwak ang mga katawan na tuyot parang sinaid ang mga dugo. oo nga ho Ngayon lang tayo nakakita ng ganun dito. Pero yung si Melissa, ba't nga kaya hindi na lumalabas? Di kaya umalis na? Di ba nagbabakasyon lang yun dito? Oo nga no, malamang nga. Lalo na sa totoo lang, hindi maganda yung mga nangyayari sa kanya dito. Oo nga Una, binabastos siya ng mga mokong. Tapos, binisit pa siya ng taguro na yun. Yun. Ay, bukas na nga pala ng gabi yung paparty ni Cap. Birthday niya, di ba? Ay, bukas na ba yun? Oo nga pala no. Silip tayo tapos usisain na rin natin kung ano yung nangyari kay Melissa. Basta ako, sisilipin ko yung butas ng mga bote ng alak. Bahala kayo Tang, parang di kayo na ospital no? Alam ko kung bakit ako na ospital at hindi yun dahil sa alak. May kung anong dumali sa akin. Ay, hayaan nyo na nga lang. 2 buwang tahimik. Masyadong tahimik. Sa sobrang tahimik, ewan ko kung ako lang, pero nakakabagabag. Kinabukasan, pumunta nga kami sa pa-birthday party ni Kapitan. Bumabaha ng pagkain, inumin at may mga banda at sayawan. Hindi namin inaasahan pero nakita namin doon si Melissa. Grabe sa sarap ng mga pagkain, Ang tindi ni Cap Sarap, saka talagang baha ng pagkain. Daming putahe. Siguro 100K rin ginastos ni Cap dito. Baka nga hindi lang 100K yun Kita mo naman, lights and sounds pa. Tapos may mga banda pa kanina. Uy, si ano yun Si Melissa yata yun. Saan ba? Uy, o nga no. Hanip, walang kupas yung... Ay nako. Tara, lapitan natin. Mamaya, may mga kausap baka mga tropa niya yan mga yan. Baka mawala na naman yan mamaya Ay, sige na nga. Saan pala si Tata Apot? Susaya mo na yun. Lumalaklak lang yun dyan sa tabi-tabi. Mamaya makikita mo dyan yun. Gumigiling-giling pa, magpo-floor dance pa yun. Baka nga mag-walling pa yun Mamaya yun, pag uwian na. Uy, kung may anghel, may demonyo din. Bakit? Uy, si Taguro. Ba't nandito yan? Di ba hindi umiinom si Taguro? Katas ng prutas lang daw ininom ni Taguro Hoy, musta ba? Ang pangit ng attire mo. Hindi bagay dito. Ang init-init, naka-leather jacket ka. Baka gusto mo dito na kita lumpuhin. Alam mo ikaw palibasa, di ka nakatikim ng romanse. Aba gago to Easy lang, totoo naman Gusto mo ba? Gusto mo gawin kitang babae? Tara, doon tayo sa likod. Ungas ka! Ni hindi ka pa nga tuli Kaya nga subukan natin sa'yo Ano? Hoy Taguro, huwag kang gagawa ng kabalbalan dito
Pag ikaw kinuyog ng lahat ng tao dito, para kang nag-500% kasi mamamaga ka ng todo kaya tumigil ka. Kayong dalawa, may araw din kayo sa akin. Tandaan nyo yan. Napuno nyo na ang salok. Dapat na kayong kalusin. Hindi na kayo sisikatan ng araw. Tandaan nyo yan. Marami ka pang kakaining bigas. Hindi ako kumakain ng bigas. Isinasayang ko ang bigas para maging kanin. O mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Layas na. Son Goku, ikaw ba yan? Doraemon yun. Umaaligid si Nestor. Sinusubukan kong hanapin si Melissa, pero hindi ko na ito mahanap. Lalong dumami ang mga tao, pero may napansin akong kakaiba. May mga tila aninong sumusulpot at sumisingit-singit sa karamihan ng mga tao. May nakikita akong dugong tumatalsik. Huy, ano ba yun? Wala ka bang napapansin? Umiikot na yung lugar. Nahihilo na ako sa iniinom ko eh. Ay! Mauwi ka. Parang may umikot na kung ano eh. Parang may mga anino kanina pa tapos parang may mga dugo na tumatalsik. Parang ewan to. Baka mga alak lang yun. Nagkakabuhusan na oh. Oh, ayun na si Melissa oh. Oo nga no. Kanina ko pa hinahanap yan eh. Tara puntahan na natin. Wala nang kasama eh. Hala Gagi! Bakit ba? Talagang napakarami ng tao sa party. Pero hindi ko na sigurado kung sino na ba ang tunay na tao. Napakarami kong nakikitang mapupulang mga mata. Maya-maya pa, natanaw na namin si Melissa. Pupuntahan na namin to, pero bigla siyang nawala. Nang makita ko ulit ito, nasa madilim siya na parte ng lugar, pero natapatan ito ng ilaw. Kitang-kita ko na nagkapangil si Melissa at para bang may kinakaladkad siyang tao. Ewan kung tao nga ba. Teka, wag mo na, sandali! Makahata ka naman eh. Yan tuloy, nawala ulit. Yun nga, nakita kong may kausap ulit. Pumunta dun sa mga kaibigan niya ulit siguro yun. Kinilabutan ako sa nakita ko. Nawala na rin ako sa kondisyon. Lumayo na ako sa karamihan ng tao at naupo sa isang sulok. Maya-maya pa, nakarinig ako ng pamilyar na bulong. Yung bulong ng babae noong gabing tumambay ako sa labas ng bahay namin. Hindi malinaw, pero parang nakikilala ko na ang boses. Ano yun? Teka nga, Umalis ka na. Gagi, hanggang dito ba naman? Umalis na kayo. Buisit naman, kinikilabutan na ako, ba't ganun? Lalong lumalakas ang tugtugan. Nagiging mas magulo ang party dahil alauna na. Marami na ring nainom ang lahat ng taong naroon. Pero kahit napakalakas na ng tugtugan, dinig na dinig ko ang bulong. Para bang nasa loob ito ng ulo ko. At si Melissa, natanaw ko ulit na nakatitig sa akin mula sa malayo. Sa malilikot at patay sinding mga ilaw, ibang-iba na ang itsura nito. Talagang pula na ang mga mata niya. Mas malaki ang bibig at may mga pangil. Lumilibot-libot ito, pero mayat-maya kaming nagkakatinginan. Natapos ang party, pero hindi ko ito namalayan. Nakarating ako sa higaan ko na hindi ako naglakad. Tanghalian na nang magising ako. Takang-taka talaga ako na hindi ko malaman kung paano ako nakauwi. Para bang pinatulog ako't ipinadala lang sa kwarto ko. Alauna na nang dumating ako sa mamihan. Anong nangyari? Umaga na? Nalasing ba ako? Kunti lang nainom ko eh.
Usang gala. Huli kong naalala nakita ko si Melissa tapos ewan ko na. Wisit. Si Melissa nga pala. Iba yung itsura niya dun sa party. Nalasing ba ako? Ayun, dumatang rin ang Senyorito Jong. Senyorito, kumusta ho ba tulog nyo? Grabe. Sorry na Tang. Sana ho ginising niyo ho ako. Halos ihampas ko na sa'yo yung pinto ng kwarto mo, pero di ka man lang matinag. Oh, kumusta tol? May hangover ka pa ata eh. Gagi, di nga ako uminom eh. Ba't ganyan yung itsura mo? Saka anong oras na oh? Pero ako nga rin eh. Di ko rin alam kung paano ako nakauwi. Yung huling alam ko, nakita ko si Melissa sa malayo. Tapos wala na akong maalala. Ganun kabagsik ang ganda ni Melissa tol. Malilimutan mo talaga lahat pag natitigan mo siya. Oh, di mo rin alam paano ka nakauwi. Ako rin eh. Naiwan pala kita tapos, speaking of mabagsik, mabagsik ang amoy. Ano tinitingin-tingin nyo? Bakit? Napopogian lang ako sa'yo. Masama ba yun? Gopings mo dyan sa leather jacket mong hindi mo mahubad kahit galit na yung araw eh. Yan tuloy, pati baktol yan, galit na galit. May sinasabi ka? Ang sabi ko, hilaw pa tong... Ay, wala pala akong order. Hilaw yung pagka-action star nung isa dyan. Sige lang, magpatawa lang kayo. Baka magulat kayo, isa na kayo sa nabiktima nung chicks yung aswang. Lakas tama nito ah. Ano ba ininom mo kagabi? Hindi ako umiinom ng alak, katas lang ng prutas. Sabi sa'yo, di umiinom ng alak si Taguro eh. Gulong-gulo na ako kung si Taguro ba yan o si FPJ o si Romy Diaz. Binastos mo ba naman eh? Siraulo ka kasi. Sige, kutsain nyo pa ako. Pag nahuli ko na yung chicks yung aswang, isasama ko kayong dalawa sa pagsunog sa babaeng yun. Tandaan nyo to, sabay-sabay ko kayong susunugin sa plaza para makita ng lahat. Si Melissa ba? Melissa o kung ano man ang pangalan ng aswang na yun. Anong aswang? Sino bang aswang? Si Melissa baka mo? Abay, Oo, tanda. Napansin nyo naman siguro. Hindi na naglalabas yun mula nung dumating ako rito. Hoy, nilalabas mo pa yan. Ikli-ikli naman. Napansin nyo rin ba yung pattern ng pangyayari dito? Hindi ba? Lahat ng nambabastos sa kanya natotodas? Kaya ako ginanon yung babaeng yun para akong habulin niya. Kaso natakot sa akin. Makita mo ba naman to? Alin ba maikli? Yung punyal, saka yung isa pa. Itong maikli na to, ito ang tatapos sa aswang na yun. Pag nahuli ko yun, pasasalamatan niyo ako habang sinusunog ko yun sa harapan yung lahat. Hasta la vista, buenos dias, Paquito Diaz, adios patria adorada. hoy, bayad mo! Ay, yan ang nagagawa ng droga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dumating na naman si Nestor na nagyayabang. Sa totoo lang, parang napapaisip na rin ako kay Melissa. Ngayon lang namin napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Tama siya. Lahat ng nambastos kay Melissa natagpuang kinatay o di kaya'y nagkasakit. Pati ang mga tao sa mamihan parang sumang-ayon na rin sa nilatag na obserbasyon ni Nestor. Oh, teka lang naman. Siguro nga nadisgrasya yung mga nambastos kay Melissa. Kaso, napakalabo pa rin hong basihan yan. Saka, nakita nyo naman yung itsura sa kakilos ng tao, di ba? Baka kahit lamok, hindi kayang pumatay nun. Kumalma lang din ho tayo, saka isa pa ho. Maniniwala ba talaga tayo agad kay Nestor? Ngayon lang natin nakilala yun. Tapos tignan nyo naman yung ugali. Matinong tao ba yun para paniwalaan? Sa ngayon, wala tayong mapapatunayan sa mga sinabing yan ni Nestor. Pero ito ang hindi na maitatanggi. Aswang nga ang pumapatay dito. Sa klase ng pagpatay, sa mga nangyari, sa mga nagkasakit, ako naman ang maniniguro sa inyo na aswang nga yun. Isan ba kasi si Aling Bebing? Wala tuloy tayong masagap na mga balita. Si Bebang. Ayun,
nagkasakit na rin. Sumobra na yung pumasok na hangin sa bibig. Kaya yung mga chismosa dyan, tigil-tigilan nyo na yan. At kumalat na nga ang malisyosong bulungan tungkol kay Melissa. Dahil sa takot, kawalang kasiguraduhan at sa paratang ng isang estrangherong nagpakilalang manunugis, tuluyang nalason ang isip ng mga tao. Inaantok na ako, grabe. Alas 2 na. Oo nga eh, pero ayos din. Ang daming kumain sa inyo. Kaso bukas, uy gagi, ibon ba yun? May parang pumapagaspas nga eh. Na ganito na rin kami ni Tatang noon eh. Ay putik! Tao yan pero may pakpak. Takbo! Hoy! Tratado kang aswang ka! Habang naglalakad pa uwi, nakarinig kami ng mga pagaspas ng pakpak. Humuni ang isang ibon at ang nakita namin, ibon nga pero tao ang mukha. Itsurang babae ang naaninag naming mukha. Hinabol kami nito pero laking gulat namin nang tumalon sa bubong ni Nestor. Gamit ang punyal na itaboy niya ang halimaw. Hoy, buisit! Nakatakas. Ano ba yun? Tanga ka ba? Ano pa ba? Yun na ba yun? Ay, grabe, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita nun. Ibon, pero babae. Yun ang mandurugo niyong tropa. At kahit kayo, tinatarget na. Lalo ka na lampa. Pag inabutan ka nun, ubos ang dugo mo. Baka pati lamang loob. Diyan na nga kayo. Muntik na kami. Aaminin ko, kung hindi dumating si Nestor, baka isa na kami sa pinagkukumpulan ng langaw at tao kinabukasan. Nanginginig kaming nagsiuwi. Ilang araw kaming tulala at hindi makalabas ng dahil sa takot. Gabi-gabi kaming binabangungot. Konting kaluskos, kumakabog ang dibdib namin. Pero unti-unti naming sinubukang ibalik sa normal ang mga buhay namin. Uy, si Melissa yun ah. Aba, ngayon lang lumabas ah. Tayo rin naman ngayon lang nakalabas. Grabe yun. Pero kay Melissa parang maling pagkakataon to para lumabas ah. Hello, magandang umaga po Tata Apot. Good morning Moy. Hi Jong. Good morning. Asikasuin mo nga iring maganda din eh. Uy, hello. Musta ba? Upo ka, dito ka sa dulo. Malinis na to. Ang tagal ka namin hindi nakita. Kala nga namin umuwi ka na eh. Tapos nakita ka namin dun sa party. Oo nga eh, nakita ko rin kayo. Kaso, di ko na kayo nalapitan. Sorry. Ayun, nabisi ako nitong mga nakaraan. Nag-aayos kasi ako ng mga papeles ko eh. Malapit na akong bumalik sa probinsya namin. Malapit na kasi yung pasukan. Ay, pa-order nga pala ako. Overload sa kalong silog. Kabisado ah. Yun nga. Salamat. Pero, teka, ba't nakatingin yung mga tao? Ang sama ng tingin nila sa akin eh. Bakit ho? Teka lang ho. Umupo ho kayo. Huwag niyong paligiran si Mel. Aray! Teka muna, sandali lang naman. Hoy, Isang tatay ang lumapit at bumitbit kay Melissa. Hanggang sa sumunod na ang iba. Gusto siyang kunin ng mga tao, pero nahila namin siya ni Moy. Kami ang nakipagbuno sa mga tao. Nakatakas naman si Melissa. Hindi namin inasahan ang biglang kilos na yun ng mga tao. Pero mas hindi inasahan ang mga sumunod na nangyari. 2 linggo ulit na hindi nagpakita si Melissa. Pero sa 3 linggo, 3 lalaki na naman ang dinukutan ng puso. Sinampay pa ito sa bubungan ng mamihan. Ang sumunod na nangyari, tila dinapuan ng salot ang baryo. grabe. Walang tigil ang daan ng mga ambulansya. Mahigit 30 kalalakihan na ho yung sinasakay sa mga ambulansya. Yung iba nga ho, sa ospital na sa kabilang bayan dinadala eh.
Ano nangyari? Ba't biglang nagkasakit yung mga lalaking yun? Ano ba to? Nasalot ba tayo? Yan na nga ba ang sinasabi ko. Kumaganti na ang aswang matapos siyang kuyugin. Tama lang ang ginawa ng mga tao. Ang kaso, nakaligtas ang aswang. Pati si Kap ngayon, nawawala na. Kayo dyan, kung alam niyo kung saan nagtatago si Kap at yung pamangkin niyang chicks na aswang, magsalita na kayo bago kayo pilipitin. Utak mo lang pilipit dito eh. Una, hindi ka pa rin nakakasiguradong aswang si Melissa. Pangalawa, di nga natin alam ba't nagkaganito yung mga lalaki dito eh. Saka ano bang malay namin kung ikaw talaga ang may kagagawa ng lahat ng to? Ano ka mo? Ako si Nestor. Isa akong batikang manunugis. Oo na, Taguro. Pero wag mo kami pinagbibintangan ng kung ano-ano. Saka hindi kami natatakot sa'yo. Ngayon, kung wala kang bibilin dito, umalis ka na. Puro kape na nga lang binibili mo dito eh. Di ka pa nagbabayad. Ito ang tatandaan nyo. Kapag nalaman ko na talagang may kinalaman kayo sa biglang pagkawala ng aswang na yon, tandaan nyo to. Tandaan nyo. Pagsisimbahin ko kayong may bulak sa ilong. Tandaan nyo yan. Guard! Pakiano nga to? Hay nako, ano ba nangyayari, Diyos ko? Ano na nga kayo nangyayari kay... Nako, ano ba to? Uy, Tol, okay ka lang ba? Ayos lang, pero... Chong! Chong! Naku po, tulungan mo ko, Moy! Namanhid ang bibig ko at gumapang sa katawan ko. May malay ako, pero hindi ako makagalaw. Hindi na ako makapagsalita. Lamig na lamig ako't nananakit ang katawan ko. Sabi ni Tatang, wala daw akong refleksyon sa salamin. Ganito ang nangyari sa mga binata sa baryo. At ngayon, ako naman. Dahil wala nang mapagdalhang ospital, kiniga na lang ako ni Tatang sa bahay. Data Apot, paano ho yan? Dapat ho siyang dalhin sa ospital eh. Oo, pero wala nang tumatanggap ng pasyente. Punuan na. Tinawag ko ng kaibigan kong albularyo kaso napakalayo pa nun. Sana lang makarating siya bago. Kami na lang ni Jong ang magkasama sa buhay. Napakasaklap naman kung... Tata, wag ho kayong mag-isip ng ganyan. Kaya ni Tol yan. Alam niyo namang malakas yan eh. Mas tumitindi ang sakit ng kalamnan at ulo ko. Pati ang mata at tenga ko nagdudugo na. Naglalaway na rin ako. Pero sa lahat ng ito, may malay ako't naiintindihan ang mga nangyayari. Hindi nga lang ako makapagsalita. Sa gitna ng hirap ko, isang gabi, isang nilalang ang pumasok sa bintana ng kwarto ko. Unay, pagaspas ng pakpak. Sunod ay kalabog sa bubong. Sinundan ng alulong ng mga aso. Maya-maya pa, parang may gumagapang sa bintana, papasok sa kwarto. Sino? Sino yan? Wag... Gusto kong sumigaw, pero wala akong magawa kundi ang pakinggan ang marahang paggapang ng nilalang papalapit sa akin. Gusto kong kumaripas nang humawak to sa dibdib ko't bumulong sa tenga ko. Wag... Hindi... Wag... Huwag kang mag-alala, Jong. Paggagalingin kita. Huwag kang magsalita. Si Melissa. Kakaiba ang amoy nito. Bumulong siya't idiniin ang kamay sa dibdib ko. Ramdam kong hinahatak palabas ang kung anumang mabigat na enerhiyang nagpapahirap sa akin. Hanggang sa tuluyan ng guminhawa ang pakiramdam ko. Magsasalita dapat ako, pero tinakpan ni Melissa ang bibig ko't tuluyan siyang tumabi sa akin. Niyakap niya ako, saka kami nagbulungan. Melissa, anong nangyari? Magaling ka na. Ayos na. Pinagaling mo ko? Anong... aswang ka nga ba? Oo, aswang ako. Ano? Pero hindi akong pumapatay. Si Nestor lahat yun. Bangkilan siya.
isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Nagpapanggap siyang manunugis habang pumapatay ng mga tao para maghasik ng takot at gulo. Sa party, nagdala siya ng mga kasama niya pero naitaboy ko pa sila. Yung sumugod sa inyo ni Moy, siya talaga yon. Pero ako yung nakita niyo. Itataboy ko dapat siya pero baliktad ang nangyari. Gagawin niyang himpilan ng mga aswang ang baryong to. Patagal ko na siyang sinusundan. Napakagulo pero maniniwala ako sa'yo. Pero si Nestor, paano na? Ang hawak... Huli ka! Iantala ko muna ang labing-labing nyo. Anong? Melissa, ba't mo sinaksak? Kung di ka namatay sa sakit na pinakalat ko, ako na mismong lalagot sa hininga mo. Sabi ko na nga ba na demonyo ka eh? Ha! Sino? Pwisit! Nadali ako ng itak! Sino ka? Nakita kong papunta ka dito, kaya sinundan kita. Biglang nagkagulo sa kwarto ko. Unay sumulpot si Nestor at sinaksak si Melissa. Papalag ako, kaya nasaksak din ako. Biglang dumating si Moy at initak si Nestor. Dahil nasugatan, nagsaaswang si Melissa. Grabe! Melissa! Ano yan? Yan na ba? Lumabas din ang tunay mong anyo. Ano kayo ngayon? At magpakita ka na rin ng tunay mong anyo! Ano? Di ka makagalaw? Sinasabi ko na, sinaunang punyal to ng mga manunugis. Manghihina ang aswang na masasayaran nito. Pero wala yan sa tao. Takbo, Melissa! Dinamba at pinabagsak ko sa sahig si Nestor. Tumalon si Melissa sa bintana. Pilit namang inaagaw ni Moy ang punyal. Pero bigla kaming naihagis ni Nestor at tumalon din siya palabas ng bintana. Oh! Nasaksak ka! Tol, anong gagawin natin? Wala to. Ang lakas ni Nestor. Hindi nga yung tao. Sundan natin. Si Melissa ang target niya. Inabutan naming nanlalaban si Melissa kay Nestor. Pero nakakaiwas si Nestor at sunod-sunod ang saksak kay Melissa. Nang bumagsak na si Melissa, binigwasan ko si Nestor. Pero nakaiwas to at sinaksak ako sa tagiliran. Sumugod si Moy at nasaksak rin siya. Nagsisigaw si Nestor para magsilabas ang mga tao. At dito na nalantad si Melissa bilang aswang. Masdan nyo! Ang pinakamagandang babae sa baryo! Ang dalagang pinaglalawayan! Ang dalagang pantasan ng lahat! Isang aswang! Aswang nga si Melissa. Pero hindi siyang... At kasabot niya ang dalawang ito. Malay natin, baka aswang na rin sila. Kaya kasama ng mapanlinlang na aswang na to, susunugin din sila. Ano nangyayari? Nandito na ang albularyo pero ano nangyari sa inyo, Chong? At si Melissa ba yan? Oo, tanda. Aswang siya na pinagpapantasahan mo rin. Muntik mo siyang halayin. Kaya ka nga rin nagkasakit, di ba? Hindi na lang nagsalita tong aswang dahil papatayin ka rin niya. Hindi yan totoo. Tahimik! At ngayon, itong pamangkin mo at yung tol niya, susunugin kasama nitong pinagnanasahang aswang. Tama na! Hindi pwede! Alis na, Melissa! Sorry, Jong. Babalikan kita. Nahatak ko ang paa ni Nestor at naitumba siya. Pinagsasasapak ko siya, pati si Moy ay nakidagan. Hirap at hinabol man ng mga tao, pero nakalipad si Melissa. Hinagis ulit kami ni Nestor at kami na ang kinuyog ng mga galit na tao. Ginapos at kinulong kami. Dinala kami sa plaza. Narinig kong nagmamakaawa si Tatang na hawak din ng mga tao. Diyos ko! Ano ba tong ginawa nyo? Maawa kayo sa mga batang yan. Basag na yung buka ni hindi na makalaban sa inyo. Pakawalan nyo na yan. Manahimik ka, tanda. Kulang ang sakit ng mga katawan nila
dahil pinatakas nila ang aswang na nananalanta sa baryo nyo. Hindi ka ba naaawa sa mga nilapang laman? Sa mga nagkasakit na hindi malaman kung paano pagagalingin? O baka naman, isa ka rin talaga sa mga kasabwat? Ano mga taga-baryo? Kayo magpasya kung isasamang sunugin ang gurang na to. Napaka-demonyo mo! Ikaw ang... Hayop! Huwag mong idami si Tatang, pakawala mo na rin si Moy! Ako lang yun. Pero mga kababaryo, si Nestor talagang pinagmulan ng lahat ng salot at patayin dito. Oo, aswang si Melissa pero... Hindi pwedeng pakinggan ng mga kasinungalingan nito. Malinaw, nakita nyo, nagsaaswang ang pantasa ng baryo pero pinatakas ng dalawang to. Kaya... Tama na! Melissa! Wag na! Umalis ka na lang, Melissa. Nalaso na yung isip ng mga tao. Walang makikinig sa atin. Ito lang ang sakit ng mga tao. Mangunguyog sila dahil kailangan nila ng sisisihin. Wala nang tama't mali. Hindi. Kailangang ipaglaban ang totoo. Hayop ka. Peste ka. Abot sa puso ang tinamu mo. Makikita natin ngayon ang tunay mong anyo. Melissa, sana tumakas ka na lang. Makawala man kami, kukuyugin din kami. Hindi pwede. Tumakas kayo. Mabuhay kayo. Mga peste! Ikaw babae! Ha, di ba't yan si Bebeng? Ba't naging si Aling Bebeng si Nestor? Iisa lang sila. Si Aling Bebeng ang aswang na nagsasabog ng lagim. Nagpapanggap lang siyang Nestor na manunugis. Nagpapanggap lang siyang Nestor na manunugis para lalong magkagulo. Hindi lang pala sa chismis mahaba ang dila mo. Talaga palang mahaba dila mo dahil aswang ka. Hayop ka, Bebeng. Mga kababaryo, lusubin si Bebeng. At nagkalabasan na ng tunay na kulay. Pero sa akin ka pa rin, babae. Si Melissa, wag! Nang masugatan sa dibdib si Nestor, nabalatan ang mukha nito at lumitaw ang mukha ni Aling Bebeng. Tinubuan na rin ito ng mahahabang kuko at pangil at namula na rin ang nanglubot na nitong balat. Lulusubin siya ng mga tao pero dumura ito ng pulang laway. Tila naagnas at nanghina ang lahat ng tinamaan nito. Pagkatapos ay pinagsasakmal nito si Melissa. Sa kanya ito binitbit at inilipad. Hindi! Natangay si Melissa! Tulungan niyo kami! Ginulpi niyo kami! Ngayon, tulungan niyo kami! Kung hindi, kayo naman ang gugulpihin ko! Tayo! Grabe mga galos nyo. Halik kayo sa bahay at nang... Hindi pwede, Tatang. Susundan namin si Nestor. Si Aling Bebeng pala. Ililigtas namin si Melissa. Baka mamaya, manyakin niya yun bago patayin eh. Hindi. Kahit normal ang lagay nyo, hindi nyo kakayanin ng ganong kalakas na aswang. Ngayon pang bugbog sarado kayo. May pagkabangkila ng aswang na yon. Hindi puro pero may tugo. Isa yun sa pinakamalakas na uri at malamang lalamunin niya si Melissa ang mandurugo para... Yun nga hindi pwede. Pag nilamon niya yun, wala na si Melissa. Lalo pa siyang lalakas at babalikan niya tayong lahat. Sumama na lang din sa amin si Tatang. Pero iilan lang sa mga kababaryo ang sumama. Masama ang loob namin sa mga tao. Naniwala agad sila kay Nestor. Ngayong alam na nila ang totoo, iilan lang din ang nakisama. Pero wala na kaming magagawa. Hindi raw eepekto ang bawang at asin sa ganoong klasing aswang. Kaya mga itak, sulo at buntot pagi lang ang dinala namin. Sa pagtatawas ng albularyong taga-kabilang baryo, natuntun namin na nasa magubat na parte ng baryo sina Aling Bebeng. Makuha mo man ang kapangyarihan ko. Alam na nila kung sino ka, kung ano ka. Kapangyarihan ng taong bayan ang dudurog sa'yo. Bago nila ako masukol, nahigop ko ng kapangyarihan ng iba pang aswang sa iba pang baryo. Pero, nandyan na sila. Hoy!
tagurong aling bebeng! Lamunin mo! Binato ko ng sulo ang aswang. Tinamaan ito't nagpagulong-gulong dahil sa pagliliyab niya. Pinagbabato rin siya ng mga tao. Pinakawalan ko ang lupaypay ng si Melissa. Melissa! Melissa! Nandito na kami! Huwag kang mamamatay, Melissa! Natunto niyo kami. Salamat. Sa likod niyo! Mamamatay kayong lahat! Dahil nakatalikod, nakalmot kami ni Moy. Napasubsob na lang kami. Kahit lumiliyab ang katawan, nilusob niya ang mga tao at isa-isa silang sinasakmal o kinakalmot. Malakas siya. Ang makakapatay sa kanya, yung itim na punyal. Ayun, nahulog niya. Gamitin niyo. Hindi pala joke yung punyal na yan eh. Ngayon, sa kanya natin ito itatarak. Hoy demonyo! Halika dito! Hindi ka naman bihasa. Paglalaroan lang kita. Lapit! Mauuna ako. Tapos itarak nyo yan. Para lituhin ang aswang, unang sumugod si Moy, pero wasak ang tiyan nito. Naikutan at nasakalang din ako ng aswang. Pabaon na ang kuko nito sa dibdib ko. Pero gumapang si Melissa. Pinulot ang punyal at... Bitiwan mo yan! Sobra ka na! Hindi! Wag! Mula sa likod, sinalaksak at pinaikot-ikot ni Melissa ang punyal hanggang sa umabot ito sa puso ng aswang. Nabitiwan ako nito. Tuluyan siyang nagliyab at nilamon ng apoy. Umaalingaw-ngaw ang hiyaw nito sa buong baryo. Ang mga tao muntik pang sugurin si Melissa, pero humarang nakot, niyakap ko na lang ang naghihingalong si Melissa.